Seryoso po ba kayo dyan sa sinasabi niyo, Sir Joseph? Gulat na tanong ni Desiree. I'm dead serious, Desiree. Bakit po ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Why not? You know everything about me. I don't have to worry that you might take advantage of me and the situation. Pranting nakasandal sa swivel chair nito si Joseph, habang seryosong nakatingin kay Desiree. And I know you well too. Kahit ang mami mo ay kilala ko na rin. Kaya sigurado ako na malinis ka. Plus, you have the looks. Ayoko namang basta nalang kumuha na kung sino na magiging surrogate mother ng magiging anak ko. Her boss is asking her to be the surrogate mother of his child. Napipressure na daw kasi si Joseph sa pagpaparinig ng lolo't lola nito, lalo na sa tuwing bibisita ito at ang mga pinsan nito sa bahay ng grandparents ng mga ito. Gusto na ng mga itong magkaroon ng apo sa tuhod. Yun nga lang, hindi naman yun kayang ibigay ni Joseph kung sa paraang makikipagrelasyon ito sa isang babae. Ang boss niyang si Joseph Brian Palacio, na CEO ng Palacio Empire at may multi-billion net worth, ay hindi straight na lalaki. Sa panlabas na anyo at kilos nito, hindi ito kababakasan ng pagiging bakla. Sa katunayan ay maraming babae ang nahuhumaling dito. Yun nga lang, wala sa mga itong atensyon ng boss niya, kung hindi sa mga kasing macho rin ito at impit na tumitili at kinikilig. At sa 3 taong pagiging executive secretary ni Desiree dito, ay naging open na sa kanya ang binata sa sexual preference nito. Lalo na at siya ang nagtataboy sa mga babaeng sumusubok na akitin ng boss niya. Gestational surrogacy po ba o traditional surrogacy, sir? Curious na tanong ni Desiree dito. Traditional. Po? Bulalas niya. You mean, sa akin po mismo manggagaling ang egg cell at sa'yo ang sperm? Yes, Desiree. Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi po, di ba parang mag-asawa na rin po tayo nun? Dugo at laman nating dalawang magiging anak natin nun. Kinda. Pero hindi yun ang magiging agreement natin. Ipagbubuntis mo lang ang magiging anak ko kapalit ng malaking halaga. Pero bakit po ako, sir? Maganda ka at desenteng babae, Desiree. At wala akong nakikitang mali para hindi kita kuning surrogate mother ng baby ko. Namula si Desiree. Kahit naman bading ang amo niya, kapag pinupuri siya nito ng ganoon ay kinikilig pa rin siya. Pero bakit hindi niyo na lang po subukang ipagtapat sa lolo't lola niyo ang totoo, Sir Joseph? Matatanggap naman siguro nila kayo. Last stress na din sa pag-iisip kung paano kayo magkakaanak. Suwestiyon niya. Nagsalubong ang mga kilay nito. No, ayoko silang bigyan ng sama ng loob. Ramdam ko na hindi nila ako matatanggap kapag sinabi ko sa kanila ang totoo. Malaking expectation nila sa akin. Pero hindi niyo pa naman po nasusubukan. Why not try to? Still no. Hindi ko pa gustong mawala ng grandparents. Sa kababayaran naman kita, Desiree. Hindi ba't gustong-gusto mo magkaroon ng farm? Tumango ang dalaga. Then I will buy you a farmland in Nueva Ecija. Also, I will give you 2 million pesos kapag pumayag ka lang na maging surrogate mother ng magiging anak ko. Offer nito na ikinanganga niya. 2 million pesos at farm? Mukhang seryoso kayo, sir. Alanganin ang ngiting komento ni Desiree. Pero, pwede po bang pag-isipan ko muna? Alright, I will give you 1 week to think about it. Napalunok siya bago sumagot. Okay po, sir. I will think about it. May iuutos pa po ba kayo? Wala na. Just prepare the conference room for the meeting. Yes, sir. Papunta na nga po ako ron. Pagkabalik ni Desiree sa mesa niya sa labas ng opisina ng kanyang boss, saka lang siya nakahinga ng maayos. Pabagsak siyang naupo sa kanyang upuan at tumingin sa kawalan. Nakakaloka. Totoo ba talagang sinasabi ni sir? Magiging surrogate mother ako ng anak niya? Tapos egg cell ko at sperm niyang gagamitin? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya sa sarili. Ilang segundo rin siyang nanatiling walang kibo bago kinuha ang kanyang cellphone. Surrogacy. Wika niya kasabay ng pagtipa sa search key ng kanyang cellphone. Nang lumabas ang mga impormasyong hinahanap ay nanlaki ang mga mata niya. Lalabas pa kami ng bansa para lang sa procedure? At tama nga ako. Ang kalalabasan, anak naming tunay ni sir ang bata. Di parang nag-ano na rin nga kami kahit na hindi natural way. Napasabunot siya sa may kahabaan niyang buhok. Mukhang mababaliw pa yata ako dahil kay sir. Kainis. Pero ang laki din ng offer niya. Pwede na akong hindi magtrabaho kasi may farm na ako.
May 2 million pa. Iba talaga kapag mayaman. Parang wala lang ang milyones basta makuha ang gusto. Napailing si Desiree. Naaalala niya tuloy ang naging unang araw niya roon sa kumpanyan Joseph. Halos hindi siya makatingin ng tuwid sa boss niya. Halos matulala nga siya noong makita niya kung gaano ito kakisig at kagwapo. Pero noong nagtagal na siya ay may napapansin siyang kakaiba rito. At nang utusan siya nito na i-dispatch siya ang mga babaeng nagpupunta sa opisina nito para akitin lang ito, doon niya nakumpirma ang hinala na hindi straight ang gwapo niyang boss. Nadagdagan pa ngayon ng kumpirmasyon na yon dahil ayaw talaga nitong mag-asawa. Willing pa itong magbayad ng malaki para lang magkaanak para sa lolo at lola nito. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin niya mapigilan ang sariling humanga kay Joseph. Lahat kasi ng mga katangi ang hinahanap niya sa isang lalaki ay sinalo na nito. Mabait itong boss, maalalahanin at mapagbigay sa kapwa. Sa dami ng charity na tinutulungan ni Joseph, pati ng mga individual na tao, talagang saludo siya rito. Dahil sa laki ng offer ng boss niya, pinag-isipan pa rin mabuti ni Desiree ang desisyon niya. Kinailangan pa niyang sabihin yun sa ina, na kahit nga kilala na rin ang boss niya, ay sangkatutak na katanungan pa rin ang naganap bago niya ito nakumbinsi na payagan siya. Pinaalalahanan pa siya nito na baka sa huli ay siyang maging talo. Pero isinantabi niya muna yun. Ang mas inaalala niya ay wala siyang magiging karapatan sa bata pagkaluwal niya rito. Parang hindi niya kakayaning mawalay sa bata kung alam niyang dugo at laman niya ito. Kaya nalilito siya. Pagkalipas ng isang linggong taning ni Joseph ay nakapagdesisyon na si Desiree. Nang tawagin siya nito sa loob ng opisina nito, huminga muna siya ng malalim. Noong handa na siya ay kumatok siya ng 3 beses bago buksan ang pinto. Good morning po, sir. Bati niya sa boss na nakayuko habang may pinipirmahang mga papeles. Nang mag-angat ito ng tingin ay lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. I assume nakapag-desisyon ka na, Desiree. Yes, sir. And your decision is? Nangalumbaba ito habang nakatingin ng seryoso sa kanya. Kung hindi lang niya alam na bakla ang boss, ay baka nahulog na ang dapat mahulog sa kanya. Dahil sa mga tingin nito. Paano ba naman? Napakapupungay ng mga mata nito at ang pupula pa ng mga labi. Ay nako, sayang na sayang ka, sir. Tumikhi muna si Desiree para alisin ang animoy bara sa kanyang lalamunan. Pumapayag na po akong maging surrogate mother ng magiging anak niyo, sir. Nagliwanag ang mukha ng boss niya sa narinig. That's good to hear, Desiree. Papuntahin mo rito si Attorney De La Costa para mapirmahan mo ang kontrata. Pati na ang mga papeles para maisalin na sa iyo ang titulo ng farm sa Nueva Ecija na nabili ko na. Utos nito. Nakabili na agad kayo, sir? Oo. Bago pa lang kita kausapin ay nakabili na ako. Paano pala kung hindi ako pumayag sa offer niyo? Alam kong papayag ka. At kung hindi naman, sa iba ko iaalok. Okay ho. As I was saying, kapag naayos ng lahat, be ready, Desiree. As soon as possible, pupunta tayo sa Chicago para dun isagawa ang surrogacy. Just ask my caretaker to tidy my house there. And then, ikaw na humanap ng ospital na malapit dun, since ikaw naman talaga ang dadaan sa procedure na to. Mas mainam na alam mong lahat-lahat. And when I say as soon as possible, kung pwede 2 weeks from now ay makalis na tayo. Pick the dates. Ako naman, sasabihan ko ang papalit sa akin dito para madali tayo. You have my passport, right? Tumango si Desiree. Yes, sir. Siya kasi nag-aasikaso ng lahat kapag may mga out-of-the-country meeting ito. Minsan din ay isinasama siya nito. Kaya nakaredy na rin ang passport niya at valid pa rin ang multiple US visa niya. At alam niya rin ang sinasabi nitong property sa Chicago. Minsan na rin yung nabanggit sa kanya ng lalaki. Para daw may bakasyonan ito sa US kapag gusto nitong doon pumunta. Good. So, bahala ka na sa mga dokumento natin. Okay po, sir. Magpapaalam na rin po ako sa mami ko na mawawala ako ng matagal. Sa Chicago po ba tayo mag-i-stay hanggang sa maipanganak ko ang magiging anak natin? I mean, niyo po? Natutop niya ang bibig. Nakita niyang tumaas ang isang kilay nito. Ipapaalala ko lang sa'yo, Desiree. Anak ko lang ang magiging bunga ng surrogacy. May kung anong kumudlit sa puso niya sa sinabi nito. Yes, sir. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kalilimutan. Nakayukong turan niya. Alright. Sa question mo, hindi ko pwedeng magstay ng more than 6 months sa US.
It means we need to go home then go back again to the US. Baka magtaka ang immigration na hindi business trip ang ginagawa natin doon. In my part, walang problema dahil US citizen ako. Sa visa mo tayo hindi pwedeng lumabag sa law nila. Copy po, sir. You may go. Asikasuhin mo ng mga dapat mong asikasuhin. Tumalima siya sa utos nito. Pagkalabas niya ay napasandal siya sa pinto ng opisina nito at napabugan ng hangin. Wala nang atrasan to. Kailangan mo tong panindigan. Anya sa sarili. Mabilis niyang inasikaso ang lahat ng dapat asikasuhin para sa surrogacy, ayon na rin sa sinabi ng kanyang boss, pati na ang kontrata nila. This is it. Anya habang pumipili ng araw ng kanilang paglipad patungong Chicago. Hindi ko naalalahanin pa ang kinabukasan ko pagkatapos nito. Ngumiti si Desiree. Mabilis nilang nagawa ang plano ni Joseph nang makarating sila sa US. Isasagawa ang surrogacy through IVF. At makalipas ang 10 buwang preparasyon para sa surrogacy, lumipad muli papuntang Chicago sina Desiree at Joseph. At sa araw na yon, inabisuhan na sila ng doktor na may nabuhay ng embryo na siyang ilalagay sa sinapupunan ni Desiree. It was a 3-day-old embryo kaya hindi niya mapigilang kabahan. Paano kung hindi yun mabuhay? Kasi ang sabi ng doktor kapag hindi nabuhay, maghihintay raw ulit sila ng panibagong embryo. Nervous? Napalingon si Desiree sa boss niya. Kasasakay lang nila ng kotse ni Joseph patungo sa Chicago Medical Center. Pagkarating nila sa US ay sa ospital agad sila dumiretso. Kinagat ni Desiree ang labi pagkaway tumango. Kasama mo ako, Desiree. Wika pa nito. Kayo, sir. Hindi ba kayo kinakabahan? Kinakabahan? And how many times have I told you that you do not need to call me sir when it's just the two of us? May buhay tayong bubuuin, kaya ituring natin kaibigan ng isa't isa. Okay po, sir. I mean, Joseph. Alanganin ang ngiting tugon ni Desiree. Sa pagkagulat niya, hinawakan nito ang kamay niya at tinapik-tapik yun. Don't worry, okay? Narito lang ako palagi sa tabi mo sa buong proseso ng ginagawa nating to. Kaya kung ramdam mo na ang takot, huwag kang mangiming magsabi sa akin. I'm willing to carry all the burden for us. Mariin ang pagkakatiim ng mga labi ni Desiree nang tumango. Shucks, lalaking-lalaki naman kasi talaga ang dating nitong si Sir Joseph kapag ganito siya magsalita. Ang galing pa niyang mag-alaga at magpakilig. Paano pa kaya kapag nabuntis na ako? Ano kaya ang mga gagawin niya? Tili ng isipan ni Desiree. Hay, how I wish na lalaki na lang talaga siya. Makulit kasi ang puso ni Desiree. Parang habang tumatagal, hindi niya lang basta crush ang boss niyang binabae. Sobrang nasasayangan talaga siya rito. Ang ganda pa naman ng lahi nito. Pagdating sa ospital, ay giniya sila ng doktor sa isang kwarto, kung saan pwede nilang makita ang nabuhay na embryo na nasa lab through monitor lang ng CCTV. Masailan kasi ang ganoong proseso kaya tanging mga medical staff lamang ang pwede sa laboratory. Congratulations, we already have a healthy embryo. Nakangiting wika ng babaeng doktor na si Dr. Santos, isang half Filipino, half American. Pinili talaga ni Desiree na kalahin nila ang mag-aasikaso sa kanila sa ospital na yon para mas maunawaan nila ang mga dapat na gawin. Isa pa, para hindi na rin siya mahirapang makipag-usap dito. Thank you, Doc. I'm hoping for the success of this surrogacy. Tipid namang sabi ni Joseph. Well, I think it is because Desiree is very healthy. However, starting from now, she should stay here in the hospital for us to monitor your body. Then on the 5th day of the embryo, we will start the process of implantation. Tuloy-tuloy nitong wika na kay Desiree nakatingin. Okay, Doc. Thanks. Mahinang wika ni Desiree. Inasikaso kaagad ni Joseph ang lahat ng kailangan nila sa ospital na yon. At pagkalipas ng 2 pang araw ay isinagawa na ang pag-implant kay Desiree ng nabuong embryo. You should relax for a few days. You should also avoid excessive exercise, lifting heavy objects, and hot baths. Bili ni Dr. Santos kay Desiree. Yes, Doc. I'll keep that in mind. Sagot niya. Pagkatapos ng operasyon ay inilipat na siya sa private room. We will observe you for a week here to know if the implantation is successful. But like I've said before, I am 99.9% sure that it is a success, since Desiree doesn't have any health problems. Thank you, Doc. Nakangiting nakipagkamay si Joseph sa doktor.
I will leave you for now. Don't forget the do's and don'ts, okay? Pahabol na bilin pa nito sa kanila bago ito umalis. Binalingan si Desiree ni Joseph nang maisara nito ang pinto ng room niya. Narinig mo naman ang mga bilin ni Dr. Santos, right? Make sure you follow all of that, okay? I will. Don't worry. Hindi ko nakakalimutan lahat. Gusto na talagang simangutan ni Desiree ang kanyang kaharap. Para kasing hindi niya alam ang kanyang pinasok at palagi pa nitong pinapaalala sa kanya ang kanyang ginagawa. Well, dapat lang malaking binayad ko sa'yo. Nakatikwas ang kilay na komento nito bago tinungo ang lamesang puno ng kung ano-anong prutas at pagkain. Ipagbabalat na kita ng mansanas. You have to eat healthy foods, Desiree. Nag-make face naman siya bago ibinaling ang pansin sa TV. Successful nga ang isinagawang pag-implant ng embryo kay Desiree. At pagkaraan ng 2 pang linggo ay kinumpirma ni Dr. Santos na buntis na nga siya. Nag-umpisa na rin siyang makaramdam ng mga sintomas ng pagbubuntis. Are you okay? Kunot ang noong tanong sa kanya ni Joseph. Agad siya nitong nilapitan. Naroon sila sa sala at tatayo na sana siya mula sa pagkakaupo sa sofa pero napaupong muli. Doon sila tumutuloy sa property ni Joseph sa Chicago. Yes. Sabi ni Doc normal lang naman daw ang cramps. Hindi maipinta ang mukha ni Desiree habang nakahawak sa tiyan niya. Are you sure? Parang hindi eh. Baka sa mukha ni Joseph ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Yes, I'm fine. Ipinaliwanag naman sa atin ni Dr. Santos ang lahat. Normal sign lang to ng pagbubuntis. Huminga siya ng malalim bago muling tumayo. Sa kwarto lang muna ako Magpapahinga lang ako. Des! Napasigaw si Joseph nang maging mabuhay ang pagkakatayo niya. Mabuti na lamang at madali siya nitong nahawakan. You're going to give me a heart attack. Bigla akong nahilo, Joseph. At saka, hindi na natapos ni Desiree ang sasabihin nang bigla siyang buhati ni Joseph. Napapikit siya at agad na ipinulupot ang 2 kamay sa batok nito. Mas maigi na to. Mas safe para sa inyo ni baby. Binuhat siya ni Joseph hanggang sa 2 palapag ng bahay, sa kwartong ginagamit nila. Nagpumilit kasi ang lalaki na samahan siya roon mula noong lumabas siya ng ospital. Para daw mabantayan siya nito ng maayos, kaya naman hindi na siya nakatanggi pa. Maingat siya nitong ibinaba sa ibabaw ng kama, sabay hinga ng malalim. Hindi rin naman talaga biro ang buhatin siya. Pero sa ginawa nito ay lalaking-lalaki tuloy ito sa paningin ni Desiree. Tatalikod na sana si Joseph nang bigla siyang bumangon. Hey, you should... Hindi na inintindi pa ni Desiree ang sinasabi nito at patakbong tinungo ang banyo. Doon niya inilabas ang mga kinain niya kaninang umaga. That's not good. I think we need to go to the hospital. Wika ni Joseph na nakasunod sa kanya at hinahagod na sa mga sandaling yon ang kanyang likuran. No, this is just normal. Hindi pa lang talaga sanay ang katawan ko sa ganitong paglilihi. You know, first time ko. Naghilamos si Desiree ng kanyang muka. Here. Kukunin na sana ni Desiree ang towel sa kamay nito. Pero nagulat siya nang ito na mismo ang nagpunas ng mukha niya. Baka mapagod ka pa. Natulala na lang si Desiree sa narinig. Ako? Mapapagod sa pagpupunas ng mukha? Hindi ba masyado ka naman yatang overreacting, Joseph? Hindi na napigilang sambit niya. Tiningnan siya nito sa mga mata. Bigla naman siyang kinabahan. Nanunuot kasi ang mga titig ni Joseph sa kaloob-looban niya. May nasabi ba akong hindi maganda? Nauutal na tanong ni Desiree. Kapag ganoon ang boss niya, nakakalimutan niya kung ano talaga ito at hinahayaan ang sarili na pantasyahin ito. I'm not overreacting. Alam mo kung sino ang inaalala ko. Natahimik si Desiree. Oo nga pala. Bakit ba nakakalimutan ko ang bagay na yun? So, ganito ba lagi mangyayari sa'yo tuwing umaga? Pag-iiba nito ng usapan. Tapos na nitong punasan ng mukha niya. Inilahad pa ni Joseph ang kamay nito sa harap niya para alalayan siya. Na hindi naman tinanggihan ni Desiree. Kahit pa nga sa tuwing magdidikit ang mga balat nila ay tila may maliliit na kuryenteng nanunulay sa mga ugat niya mula rito. Yeah, that is what they call morning sickness. Walang imikang naglakad sila pabalik sa kama. Salamat. Wika ni Desiree nang makahiga at kumutan ito. How sweet. Kung straight ka lang talaga, Sir Joseph, baka kinilig na ako ng husto.
Kaso mas mataas pang umangat ang kilay mo kaysa sa akin. Anya sa isipan. Just call me if you feel something wrong, okay? Here's the buzzer. I'll put it here. Wika nito na ang tinutukoy ay ang biniling battery-operated buzzer. Nasa tabi nito lagi ang alarm niyon, habang nasa kanya ang pindutan. Okay, thanks again. Don't mention it. Just rest this. Pinatay pa ni Joseph ang ilaw bago ito lumabas. Nakangiti namang ipinikit ni Desiree ang mga mata. Sana lalaki ka na nga lang talaga, sir. Ang sarap mo kasing mag-alaga. Wika pa niya bago natulog. Pagsapit ng tanghali ay binalikan ni Joseph si Desiree sa kwarto. Des, wake up. Our late lunch is ready. Narinig ni Desiree na sabi ng baritonong boses. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Tumambad sa kanya ang inihandang pananghalian ni Joseph sa may coffee table. Anong oras na? 1 in the afternoon. Alertong inilalayan siya ni Joseph nang bumangon siya. Gusto mo bang subuan na lang kita? Mabilis siyang umiling. No, ako na lang. Kaya ko naman. Okay. Inilalayan siya nitong tumayo at inakay patungo sa upuan. Ito pa mismo ang naglagay ng pagkain sa plato niya na sinabawang isda. Ang sabi ni Dr. Santos, kailangan din ng katawan mo ang sabaw-sabaw. Especially seafoods, kaya ito niluto ko. Lahat naman kinakain mo, hindi ba? Aha. Teka, ang dami naman yata niyan. Awat niya rito nang makitang punong-puno na ang plato niya. You know that you have to eat a lot dahil hindi na lang ikaw ang kumakain. Kaya ubusin mong lahat ng yan. Napamaang siya sa tinurang yun ni Joseph. O ubusin ko talaga lahat to? Parang ang dami naman. Pwede bang hati tayo? No, ito ang pagkain ko. Naupo ito sa harap niya at nagsandok din ng sinabawang isda sa plato nito. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ito. May balak ba siyang patabain ako ng husto? Baka naman magindang buhala ako kung ganito lagi karaming ipapakain niya sa akin. Bubulong-bulong niyang wika bago nag-umpisang kumain. Don't stare at me and focus on your food, Desiree. Nakagat niya ang labi. Ramdam pala ni Joseph ang ginagawa niya. Nagpatuloy sila sa tahimik na pagkain at nang makatapos ay madali siyang tumayo at inayos ang mga pinagkainan nila. And what are you doing? Kunot noong tanong ni Joseph sa kanya nang makita nitong hawak na niya ang tray. Ibababa ng mga to. Tapos ka na rin naman, hindi ba? No, ako na riyan. Inagaw nito ang tray sa kanya. Pero okay na naman ang pakiramdam ko, Joseph. Hindi na ako nahihilo. Kaya ako na maghuhugas ng mga to. No, kapag sinabi kong ako na, ako na. Huwag na matigas ang ulo mo. Uminom ka na ng vitamins mo at magpahinga na ulit. Ako nang bahala rito. Walang nagawa si Desiree nang tuluyang kuhanin ni Joseph ang tray sa kanya. Ayokong matulog, hindi naman ako inaantok. Katwiran pa niya. E di magbasa ka na lang ng mga librong binili ko. O kaya makinig ka ng music. Ayon sa nabasa ko, makatutulong daw ang mga yun para sa pag-develop ng brain ng mga baby. Pero, please Des, huwag na matigas ang ulo. Wala nang nagawa si Desiree nang bitbitin ni Joseph ang mga hugasin at dalhin sa kusina. Kahit naiinis siya sa pagiging istrikto nito, sinusunod pa rin niya ang mga sinasabi nito. Matuling lumipas ang mga araw. Sumapit na ang check-up ni Desiree. As usual, magkasama sila nitong nagtungo sa klinik ni Dr. Santos. Are you ready? Tanong ng doktora sa kanila. Tiningnan ni Joseph si Desiree na nakahiga sa isang kama para sa ultrasound nito. Ginagap niya ang kamay nito. Yes, Doc, we're ready. Sagot ni Joseph. Okay, so let's hear your baby's heartbeat. Nilagyan ni Dr. Santos ng jelly ang ibabaw ng tiyan ni Desiree, bago inilapat doon ang aparatong magdedetect ng sanggol sa sinapupunan nito. Did you hear that sound? Tanong sa kanila ni Dr. Santos. Nagkatinginan sila ni Desiree. Pareho silang teary-eyed na tumingin sa doktor. Yes, Doc. Is that my baby? Itinuro ni Joseph ang monitor. Hindi rin nakaligtas sa mga mata niya nang muling hagurin ni Dr. Santos ng hawak nitong aparato ang tiyan ni Desiree. Is there something wrong, Doc? Tanong ni Desiree na mahigpit na nakakapit sa kamay ni Joseph. Umiiling ang doktor nang tumingin sa kanila. Shock was written all over her face bago itong umiti. This is really unpredictable.
Sabi naman ninyo sa akin na wala kayong lahi ng kambal, hindi ba? Pananagalog nito na may accent. Nagkatinginan silang muli ni Desiree, pagkaway sabay na tumango. Well, maybe this isn't true, or it's because of IVF procedure. Because the baby you're carrying right now wasn't just 1 or 2. What do you mean by that, Doc? Tanong ni Desiree. You are carrying a triplets. Congratulations! Masayang wika nito. What? Panabay nilang bulalas. Are you sure about that, Doc? Tanong ni Joseph. Yes, I'm very sure. See this? Hindi na naituloy ng doktora ang sasabihin dahil bigla na lamang nabuwal si Joseph. Joseph! Napabangon si Desiree nang mawala ng malay si Joseph sa kanyang tabi na agad na alalayan ng assistant ni Dr. Santos. Doc, help! I think he's not breathing. Pag-aalala pa niya. Let me see. Isinalpak ng doktora ang stethoscope sa tenga nito at itinapat ang dulong bahagi niyon sa dibdib ni Joseph nang maipwesto ng doctor assistant sa isang bakanteng medical examination bed na naroon sa silid. How is he, Doc? Is he okay? Nakangiting inalis ng doktor ang stethoscope sa tenga nito. He's fine. Maybe he was just too shocked knowing you're having triplets. Sino ba namang hindi magugulat kung 3 agad ang nabuo sa isang pagbubuntis pa lang? Saka mag-isang palalakahin ni Sir mga bata. Kayanin kaya niya? Parang silang kausap ni Desiree sa sarili. I think so. Napatingin si Desiree kay Dr. Santos. Alam nito ang sitwasyon nila ni Joseph. Well, kung mayaya, kaya nga naman. Sa mismong sinabi ay nalungkot si Desiree. Dugot naman din niya mga batang kanyang dadalhin, kaya hindi talaga yun maiiwasan. He's waking up. Wika ni Dr. Santos nang makitang iminumulat na ni Joseph ang mga mata nito. Are you okay? Gusto mo ba ng tubig, Joseph? Sunod-sunod na tanong ni Desiree dito. Yeah, I'm fine. Nagulat lang ako. I'm sorry. Are you sure? Paninigurado pa ni Desiree. Yes. Here, Joseph, drink this. Singit naman ni Dr. Santos na may hawak na isang bottled water. Thanks, Doc. Pagkatapos uminom ni Joseph ay umayos ito ng upo. Gustong matawa ni Desiree sa sitwasyon nila. Siya ang magdadala ng 3 sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero mas takot pa yata si Joseph kaysa sa kanya. Ramdam niya kasi ang panginginig ng katawan nito. Kaya hindi niya maiwasang isipin na sa ganoong mga pagkakataon, lumalabas ang totoong katauhan nito. I really didn't expect that we would be having triplets. That's unexpected. Really. Tila wala pa sa sariling wika ni Joseph. I think your egg and her sperm cell are really compatible. Biro ng doktor na ikinapula ng mukha ni Desiree. Anyway, clean up, Desiree. Hintayin ka na lang namin sa labas. Iniabot sa kanya ni Dr. Santos ang tissue. I'll wait for you outside. Wika ni Joseph bago siya nito iniwan. Pagkatapos magbihis ay lumabas na si Desiree sa ultrasound room. Naabutan niyang nag-uusap si Joseph at Dr. Santos sa may office table ng doktora. Umupo siya sa isa pang receiving chair na naroon. Inalalayan pa siya ni Joseph. As I was saying, you should both monitor her health. Dahil hindi lang isa ang dinadala ni Desiree. And this is her first time. Kailangan nating mag-ingat para sa mas maayos niyang pagbubuntis. Avoid everything that could affect the mother's and baby's health. Is that clear, Mr. Palacio? Yes, Doc. Mabilis na tugon ni Joseph. Alertong-alerto ito. So your next checkup will be next month. But if something happens, call me immediately. You already have my contact number, right? Sabay silang tumango ni Joseph. Binalingan ni Dr. Santos si Desiree. Alright, just take all your vitamins and eat healthy, okay? Yes, Doc. Noted on that. Thanks, Dr. Santos. We'll go ahead. Paalam ni Joseph dito. And just like a true gentleman, inalalayan muli siya ni Joseph hanggang sa makasakay sila ng kotse nito. Are you okay? Tanong sa kanya ni Joseph habang nagmamaneho ito. Okay lang naman. Medyo kinakabahan lang ako kasi imagine, triplets pa lang pinagbubuntis ko. Ang galing ano? 3 embryo pa lang nabuo. Well, hindi rin ako makapaniwala. Baka nga isa sa side natin ng may lahing kambal. Hindi lang natin alam.
Pero ipapaalala ko lang sa'yo na akin ang triplets. Mga anak ko sila. Keep that in mind. Baka kasi makalimutan mo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Desiree. Pinigilan niya ang sarili na simangutan ng boss niya. Kung straight lang talaga ito ay matagal na sana niya itong pinikot. Kaso ay mas maganda pa yata ang tingin nito sa sarili kaysa sa kanya. Don't worry, sir. I mean, Joseph. Hindi ko nakakalimutan. Nawala tuloy biglang excitement na nararamdaman niya kanina. Wish ko na lang talaga na kayanin mong alagaan ang 3 bata. Dahil kung hindi, isusumpa talaga kita, Joseph. Wika ni Desiree sa isip. Dahil triplets ang pinagbubuntis mo, dadagdagan ko ang bayad ko sa'yo. Another 2 million will be added to your account pagkatapos mong mga anak. Bigla siyang napalingin kay Joseph. Another 2 million? Gulat niyang sambit. Yes, that's why you should take care of my triplets and yourself. Nakagat ni Desiree ang kanyang labi. Okay. Akala ko naman nag-aalala na talaga siya sa akin. Yun pala, mas importante pa rin ang triplets namin. No, triplets niya. Kontra agad ng tinig sa kabilang bahagi ng isip ni Desiree. Asa ka pa talaga. Tumahimik na siya sa buong biyahe hanggang makarating sila sa bahay. Sa pagdaan ng mga araw, saksi si Joseph sa napakahirap na pagbubuntis ni Desiree. Tuwing umaga ay nagsusuka ito kaya lahat ng mga kinain nito ng nagdaang gabi ay wala ring natitira. Kaya naman, mas lalo niya itong hinangaan. Bilang sekretarya, kilalang-kilala na niya si Desiree. She's an efficient secretary to him. Pero mas kahanga-hangang ginagawa nito sa mga sandaling yun para lamang sa kanya, para maisalba ang kanyang itinatagong pagkatao. Okay ka na ba? Tanong ni Joseph habang hinahagod ang likuran ni Desiree. Naroon sila sa banyo dahil nagsuka na naman ito. Yeah, I'm fine. Naghilamos ito kaya madali niyang hinagip ang towel. Nakasanayan na niya yun, na palaging punasan ang mukha nito tuwing umaga. Ang mabuti pa, matulog ka pa. Parang mas pumayat ka ngayon eh. Nagkaalalang wika niya rito. Tiningnan ni Desiree ang sarili sa salamin. Halata na ang umbok ng tiyan nito. Ang totoo, nasa 2nd trimester na ito. Pero dahil nga medyo maselan at 3 ang dinadala ni Desiree, kaya parang nasa 1st trimester pa rin ito. Huwag nang matigas ang ulo. Magluluto na rin ako ng breakfast natin tapos gigisingin na lang kita. Okay, pero gusto ko ng manggang bubot, Joseph. Yun ang gusto kong breakfast. Manggang bubot? Ano yun? Kunot noong tanong niya. Yung mangga na baby pa, wala pang buto. Masarap yun. Gosh, saan naman ako kukuha ng manggang bubot, Desiree? Nasa US tayo at next month pa ang uwi natin sa Pilipinas. Kaya mo pa bang maghintay? Every 3 months ay sinasadya nilang bumalik-balik sa Pilipinas upang hindi magkaproblema si Desiree sa immigration. Bukod sa totoong pakay nila sa US, may negosyo naman talagang inaasikaso si Joseph sa US. At bilang sekretarya niya ay babae, dapat ay lagi niya itong kasama sa business trip. Pero hindi na nito pinagtatrabaho si Desiree dahil priority nila na panatilihing malusog ang babies nila. Pwede pa naman itong mag-travel ayon kay Dr. Santos. Napasimangot si Desiree. Naglalaway na talaga ito sa mangga kahapon pa. Isa sa ikinatutuwa nito kay Joseph ay ang pagbibigay ng mga cravings ng babae. Para tuloy lalaking-lalaki si Joseph sa paningin nito kapag naibibigay ng binata ang mga pinaglilihian ni Desiree. Fine, pupunta ako sa mga Asian store at Filipino store. Baka meron sila ng cravings mo. Pero kapag walang manggang bubot, pwede na bang mangga na may buto na? Pagsuko nito. Ngumiti si Desiree at excited na tumango. Basta mangga na hilaw, okay na sa akin. Pag uwi na lang natin sa Pilipinas, saka ako magpapahanap sa'yo ng manggang bubot. Sakto at panahon ng manggaron ngayon. Good. Okay ka lang bang iwan ko muna saglit dito? Pupunta ako sa store. Meron ka pa bang cravings na gusto mong bilhin? Wala na, mangga at ikaw lang sapat na. Oh, bakit pati ako napasama sa cravings mo? Ewan ko, natatakam lang ako kapag nakikita ka. Tigilan mo ako, Desiree. Hindi tayo talo. Baka mamaya kung kainin mo. Ew. Maarte niyang sabi. Lumabas ang kabadingan na tila ba diring-diri sa idea na naisip. Hoy, grabe ka namang makaiw dyan, sir. Hindi kita kakainin, no? Gustong-gusto ko lang na nakikita ka lagi. Kaya maghanap ka na ng mangga at bumalik ka kaagad para happy na ulit ang triplets. Taboy na nito sa boss. Pero mas happy si mommy kapag nakikita ka. Dugtong sa isip lang ni Desiree. Fine, pero magluluto muna ako. Hindi ko sure kung anong oras ako makakabalik. Baka magutom kayo ng triplets.
Okay, Yuan. Basta ang mangga ko ha. Oo na. Bumaba na si Joseph sa kusina. Magluluto muna siya bago pumunta sa store. Hindi pwedeng manggalang ang breakfast ni Desiree. Mas pinili niya na hindi mag-hire ng helper dahil ayaw niyang may ibang taong paikot-ikot sa bahay niya. Pero ngayong lumalaki na ang siya ni Desiree, nag-iisip na rin siyang kumuha bukod sa matagal na niyang caretaker doon. Yun ay para mas matutukan niya ang pagbubuntis ni Desiree. Nang makaluto na siya ng paboritong almusal ni Desiree, ay dinala na niya yun sa kwarto nila. Tulog pa rin ito kaya maingat niyang ibinaba ang pagkain sa coffee table at maingat itong nilapitan. Antukin si Desiree simula nang mabuntis. Epekto raw yun ng pagbubuntis. Matagal niyang pinagmasdan ng himbing na pagtulog ni Desiree. May kung anong damdamin nang hindi niya maipaliwanag na lumukob sa kanya, lalo na nang makita niyang kumibot-kibot ang mapupulang mga labi nito. At parang may sariling isip ang kanyang kamay na gumalaw at masuyong inayos ang buhok na tumatabing sa pisngi nito. Nahantad sa kanya ang makinis at mamula-mula nitong balat. Parang anghel si Desiree kung matulog kaya hindi nakakasawang pagmasdan. Nang gumalaw ang babae ay agad na lumayo si Joseph at tumikim. Des, breakfast is ready. Imporma niya sa babaeng kasalukuyang nagmumulat na ng mga mata. Sandali itong naghikab. Pagkaway suminghot-singhot. Ano yun? Tanong nito na agad tinakpan ng ilong. Nangunot ang noo niya at tiningnan ang mga niluto. That's beef salpicao, fried rice with lots of garlic, sunny side up egg, mango juice and apple. I cooked all your favorites. Ha? Ang baho? Salubong ang mga kilay na wika nito. Ang baho, alisin mo. Sabi ko mangga ang gusto ko eh. Wika pa nito na mangiyak-ngiyak. Bigla namang nataranta si Joseph. Oo, ito na. Aalisin ko na. Unang beses niyang nakitang nagkaganoon si Desiree, kaya kinabahan siya. Halos mapatid siya sa paglabas ng mga pagkain sa silid. Pagkaway bumalik siya sa kwarto nila at binuksan ng mga bintana para mawala ang amoy na naroon. Hep? Napatigil si Joseph nang akmang lalapitan niya si Desiree. Amoy bawang ka pa, maligo ka muna. Tabinging napakamot sa kanyang ulo si Joseph. Pero hindi ko pa kumakain, Des. Baka malipasan ka. Ako nang bahal... No, hindi pwede. Ako na lang ang magluluto. Ano mo gusto mong kainin? Sabi ko nga kanina manggang bubot, di ba? Hindi naman yun breakfast, Des. Real food muna bago mangga. Huwag matigas ang ulo, okay? Saka nag-search na ako kanina sa online. May nakita na ako ng cravings mo. I'll pick it up sa store later. But for now, I want you to eat breakfast muna. Sandali itong nag-isip. Mabuti na lang talaga marunong siyang magluto. Kung hindi, magiging isang problema pa niya yun. Sige na nga, ang kulit mo. Gusto ko ng adobong pusit, yung maitim na maitim. Wika nito. Napakamot muli sa kanyang ulo si Joseph. Pero wala tayong pusit. Ha? Walang pusit? Nangilid na naman ang mga luha nito kaya muli siyang nagpanik. Don't worry, I'll go to the market and buy some. Pupunta rin naman ako sa store for your mango. Ano pang gusto mo? Kaagad namang nagliwanag ang mukha nito. Talaga? May bihon ba tayo? Gusto ko ng pansit na may mangga. Pansit na may mangga? Akala ko ba baby mango ang gusto mo? Hindi ba pwedeng magbago ng isip ang buntis? Gusto ko na ngayon ng pansit na may mangga. Sure ka? Mabilis na tumango si Desiree. Weird ha? Kailan pa sinahugan ng mangga ang pansit? Tanong ni Joseph sa sarili. Gusto ko rin ng adobong paan ng manok tapos maanghang. Ano pa ba? Sandaling nag-isip si Desiree. Gusto ko rin ng barbecue tapos pork lechon belly na maraming tanglad. Gusto ko rin ng dinuguan na malapot ang sabaw tapos... Ang mabuti pa, isamahan mo na lang ako sa supermarket. Talaga? Pwede akong sumama? Yes. Tumango si Joseph. Naisip niya na hindi rin naman niya pwedeng iwanan doon ng babae dahil baka kung ano ang mangyari dito habang wala siya. Okay. Tumayo si Desiree pero madali ring napatakip sa ilong. Ligo ka na muna, Joseph. Yeah, sure. Sa sikat na Filipino store sa Chicago sila nagtungo. Buti na lang at lahat ng hinahanap ni Desiree ay meron ng mga ito. Pagkatapos nilang mamalengke, hindi naman adobong pusit ang ipinaluto sa kanya ni Desiree, kung hindi ang pansit na may mangga. Are you really sure about this, Des? Paniniguro niya sa babae na nakaupo sa isang upuan malapit sa kanya at pinagmamasdan siyang magluto.
Yes, kanina pa nga akong natatakam eh. Pwede bang bilisan mo ang pagluluto? Nakikiusap nitong wika. Walang nagawa si Joseph kung hindi ang tumango at binilisan ang pagluluto. Nang matapos, parang bata si Desiree na ipinalakpak pa ang dalawang kamay nang ihayi niya dito ang pansit na may mangga. Bakit isa lang? Ikaw, hindi ka ba kakain? Ha? Ako? Itinuro pa ni Joseph ang sarili. Oo, ikaw. May iba pa ba akong kasama dito? Umiling siya. Hindi naman ako nagugutom. Kumain na ako ng tinapay kanina. Saka yung mga niluto ko kanina, kakainin ko yun pagkakain mo para hindi mo maamoy. No, gusto kong sabayan mo ako, Joseph. Ha? Sige na. Tumingin si Desiree sa tiyan nito. Di ba mga baby, dapat kasabay natin kumain ng daddy nyo? Tumango ito. Oo raw, sabi ng triplets. Walang nagawa si Joseph kung hindi ang kumuha pa ng isang plato at nagsandok ng pansit na okay naman para sa kanyang lasa. Kaya lang, sobrang asim dahil hilaw na manggang lahok niyon. Ang sarap. Mamayang tanghali ito ulit ang kakainin natin ha. Wika ni Desiree sa pagitan ng pagsubo. Natin? Paano yung kanina na hindi natin nakain? Late snack mo na lang yon. Ano? Late snack? Unti-unting nagbago ang itsura ni Desiree. Lumungkot ito na ani mo'y maiiyak. Sorry, nakalimutan ko nga pala na hindi ko kumakain sa gabi. Sumisinghot-singhot nitong wika. Para namang gustong suntukin ni Joseph ang sarili. Bigla ay nakadama siya ng takot na baka nga umiyak ito ng tuluyan. Ngumiti siya rito. No, it's fine. Sige, ito na rin ang lunch natin mamaya. Tapos anong gusto mong dinner? Nagliwanag ang mukha ni Desiree. Talaga? Tumango siya. Oo, basta para sa inyong apat, wala akong hindi gagawin. Totoo ang sinasabi niya ngayon. Totoong gagawin niya ang lahat mapasaya lamang si Desiree. Kaya naman nahihiwagaan na talaga siya sa sarili. Pakiramdam niya kasi ay totoong mag-asawa sila. Yay! So ang dinner natin ito ulit. Tapos bukas adobong pusit. Lihim na napangiwi si Joseph. Parang gusto na niyang pagsisihan na pumayag pa siya. Maghapon kasing puro pansit na maasim ang kakainin nila. Ganoon ang naging buhay ni Joseph sa araw-araw. Dahil mas madalas ay nag-iiba ang panlasa ni Desiree. Naging mas maselan din ang pang-amoy nito kaya walang gumagamit ng pabango sa kanila. Ang malala pa, nagagalit ito kapag hindi siya nakikita. Kung minsan naaabutan niya itong umiiyak, kagaya na lamang ngayon. Joseph! Joseph! Malalaki ang mga hakbang na napatakbo siya sa itaas nang marinig ang malakas na tawag ni Desiree. Sinabihan na niya itong gumamit ng buzzer pero palagi nitong nakakalimutan yon. Nandiyan na! Joseph! Halos di pa rin niya ang kwarto sa ginawang pag-akyat. Pabalagbag niyang binuksan ang pinto ng silid at dinaluhan ang buntis sa kama. Umiiyak na naman ito. Why? What's wrong? Niyakap niya ito kaagad. I'm scared. I thought you left me here. Humihikbing wika nito. No, bakit naman kita iiwan? Lagi lang ako nandito sa tabi mo. Pero wala ka nang magising ako. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang aalis kapag hindi pa ako nagigising? Napabuntong hininga na lamang si Joseph. Naiinis na rin siya minsan. Pero ang sabi ni Dr. Santos ay normal lang daw yun sa mga nagbubuntis. Ayon pa rin sa doktor, mukhang siya raw ang pinaglilihian ni Desiree. I'm scared. Shh, nandito na ako. Hindi na ako aalis sa tabi mo kahit na anong mangyari. At habang sinasabi yun ni Joseph, parang may mainit na bagay na humaplos sa kanyang puso. Dahilan para mangilid din ang kanyang mga luha. God, what is happening to me? I'm gay for God's sake. Nanatili sila sa ganoong posisyon hanggang sa napakalma niya si Desiree. I want more cuddle. Anito nang akmang lalayo na siya rito. Okay. Walang nagawa si Joseph kung hindi ang manatiling nakayakap kay Desiree. Pareho na silang nakatulog at nang magising siya ay wala na sa kanyang tabi si Desiree. Mabilis siyang bumangon at hinanap ito. Nakita niya ito sa salas na nakaupo at tinitingnan ang mga nagkalat niyang papeles doon. Kahit naka-indefinite leave siya sa kumpanya sa Pilipinas, ay hindi pa rin naman niya pinababayaan ang kanyang kumpanya roon. Through video call ay nakikipag-usap pa rin siya sa mga importante nilang kliyente at nakikipag-deal sa mga investors. So far, maayos naman ang lahat habang nasa US sila ni Desiree. Nakailang balik na sila sa Pilipinas at ito na ang last semester ni Desiree.
kaya mananatili na sila sa Chicago hanggang manganak. 5 na sila pagbalik sa Pilipinas. Bakit narito ka na, Des? Masuyong tanong niya sa babaeng tutok ang mga mata sa binabasa nito isang umaga sa may sala. Nag-iisip ka ninang ipapangalan sa triplets, Joseph? Balik tanong nito. Aha, para madali na. Well read in you that they're all boys, kaya hindi na mahirap pumili. Naupo si Joseph sa tabi ni Desiree. Inayos niya ang nalukot nitong pajama sa may bandang tiyan nito. Sumandal ka muna rito. Di ba sabi ni Dr. Santos, huwag kang masyadong magyuyuyuko? Sumunod naman si Desiree. Sumandal ito sa throw pillow na inilagay niya sa likod nito. Madali ba talaga ang ganito? 10 pages of names? Tiningnan siya nito. Napakamot sa kanyang ulo si Joseph. Gusto mo bang tulungan ako? Talaga? Excited nitong wika. Yeah, kung gusto mo lang naman. Siyempre gusto ko. Ito man lang ay magawa ko sa mga baby ko. Mahina at may lungkot ang tinig na bigkas ni Desiree. Bigla namang nag-guilty si Joseph sa narinig. Palagi niya kasing sinasabi na anak niya lang ang mga dinadala nito. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, habang nakikita niya ang pagsasakripisyo ni Desiree para lamang maging maayos ang mga sanggol sa sinapupunan nito, ay nababago na rin ang pananaw niya. Parang ayaw na niyang magkahiwalay pa sila. Parang mas gusto na lang niyang palakihin ang mga anak nila ng magkasama. So, let's start? Pinasigla ni Joseph ang tinig dahil hindi niya kayang nakikitang nasasaktan si Desiree. Game. Excited nitong tugon. Bandang tanghali ay umalis si Joseph para pumunta sa store. Naungutan niya itong kumain ng ice cream. Wala silang stock sa ref dahil nga iniiwas siya ni Joseph sa mga ganoong klase ng pagkain. Maya-maya pa ay tumunog ang doorbell. Naisip niya na baka si Joseph na yon, kaya hindi na niya sinilip kung sino ang nasa labas. Sandali, bakit ang bilis mo at... Natigil siya sa pagsasalita nang makita kung sino ang nasa labas pagbukas niya ng pinto. Doña Guada? Don Cristobal? Anong ginagawa niyo rito? Kandautan niyang tanong at mabilis na inayos ang sarili. Pinagmasdan siya ng 2 matanda. Ang lolo at lola ni Joseph ang mga ito. Lakip din ng pagkabigla sa mga mukha ng mag-asawa. Desiree? Ani Don Cristobal. Anong ginagawa mo rito? Ang mabuti pa ho ay tumuloy muna kayo sa loob. Malamig ho ngayon. Hindi magkaintindi ang sagot ni Desiree. Fall season na sa Chicago at may kalamigan na rin lalo na sa gabi. Nalilito naman pumasok ang 2 matanda. Ang driver ng cab na sinakyan ng mga ito ang nagpasok ng mga maleta sa loob ng bahay. Agad din namang umalis matapos bigyan ng mag-asawa ng tip. Maupo ho kayo. Alok niya. Where's Joseph? Tanong ni Doña Guada habang hindi inaalis ang tingin sa tiyan niya. Kilala siya ng mga ito dahil ilang beses na rin siyang naka-attend ng private events ng mga palasyo, lalo na kung ang host ay ang boss niya. Napalanok siya. Bumili lang po saglit ng, Here's the ice cream for my babies. Malakas na wika ng tinig sa labas ng main door na nagpahinto sa sinasabi ni Desiree. Lahat sila ay napalingon nang bumukas ang pinto at iluwa si Joseph. Naghintay ka ba ng matagal? Pagbaling ni Joseph sa kanila ay nagulat ito. Lolo, Lola, what are you guys doing here? Agad siya nitong tinabihan at tinakbayan, para bang ina-assure nito na wag siyang mag-alala. What's the meaning of this, Joseph? Akala ko ba narito ka para magbakasyon at sa inaayos mong negosyo? Tanong ng lolo nito. Napatingin si Desiree sa may edad na lalaki, bago kay Joseph. Kailan pa ito? Bakit hindi namin to alam? Tanong naman ng lola nito. Lola, Lolo, calm down, okay? Ipapaliwanag ko sa inyong lahat. Wika ni Joseph bago siya iginiya pa upo. Hindi nito nakalimutang lagyan ng throw pillow ang likuran niya at ipatong ang kanyang mga paa sa isang malambot na patungan. Nakagawian na yung gawin ni Joseph. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niyang nakasunod ang tingin ng 2 matanda sa bawat kilos ng apo ng mga ito. Nahihiya siya pero hindi niya pwedeng sawayin si Joseph. Naupo ito sa tabi niya bago binalingan ang lolo't lola nito. We're married. Umpisa nito at mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. What? Panabay na wika ng 2 matanda. Kahit si Desiree ay nagulat din sa sinabi ni Joseph. Ngunit hindi niya nakuhang ibuka ang bibig dahil sa mahigpit nitong pagkakahawak sa kamay niya. Huminga ng malalim si Joseph. You heard me, guys. Hindi ba gusto niyong mag-asawa na ako at magkaanak?
Wika niya sa mga ito. At kailan mo naman narinig sa amin ang bagay na yan, ha Brian? Tanong ng kanyang lolo. Ito lang ang mahilig tumawag sa second name ni Joseph, lalo na kapag seryoso na ito. That's the truth, lolo. Kahit hindi kayo nagsasalita, alam kong yun ang nais niyo sa akin. But we didn't think that... Do you love Desiree? Do you both love each other? Mabilis na sansalan ng lolo niya sa sasabihin sana ng kanyang lola. Tiningnan niya si Desiree diretso sa mga mata. Yes, I love Desiree, lolo. Lola. Sagot ni Joseph na ilang segundo pang pinagmasdan ang nagulat na si Desiree bago muling binalingan ang mga kausap. Nagkatinginan ng mga ito. Ang lolo niya ang nagsalita. Kaya pala kahit itong si Desiree, hindi ko matagpuan sa opisina mo. Pero bakit dito niyo pa naisip na magpakasal? At saka bakit hindi mo man lang kami sinabihan? At buntis na rin itong si Desiree. Hindi mo man lang ata siya pinagpaalam ng maayos sa kanyang ina. I'm sorry kung hindi ko kayo agad sinabihan, Lo. Gusto ko lang na sarilinin muna namin ang tungkol sa amin. Isa pa, maselan ng pagbubuntis ni Desiree kaya kami narito sa Chicago. And no worries, may basbas po ito ng mami ni Des. Nakiusap lang kami na ilihim na lang muna ang tungkol sa amin. Bakit? May medical condition ka ba, Iha? Tanong ng kanyang lola na hindi na yata maalis-alis ang tingin sa umbok ng tiyan ni Desiree. Halata ritong kanina pa gustong hawakan ang tiyan ng katabi niya. Wala naman po. Tipid na sagot ni Desiree at tiningnan siya. Humingi ito ng saklolo. Kung ganon, paano naging maselan? Tanong pa rin ng lola ni Joseph. Don't be shocked, lola. Ani Joseph. May masikakagulat pa ba kami bukod sa mga nalaman namin ngayon, Apo? Anang lolo niya. I think so. Because Desiree is carrying a triplets, Lo. Triplets? Bulalas ng mga ito. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanila sa naging revelasyon niyang yon. Maya-maya, narinig niyang humikbi ang lola niya. Oh God! Mabilis itong tumayo at kaagad na niyakap si Desiree na pareho nilang ikinagulat. Thank you, Iha. Thank you for loving Joseph. Asahan mo ang suporta namin sa'yo. Wika nito. Pasensya na kung kinastigo namin kayo. Nagulat lang kami dahil wala kaming alam sa nangyayari sa inyo. But from now on, we will support you and Joseph. Ito na ang pangarap namin na magkaapo sa tuhod. Matutupad na. Hindi nakasagot si Desiree. Alam ni Joseph na gulat ito sa mga sinabi niya sa lolo at lola niya. At nag-aalala siya sa kalagayan nito at ng triplets. Kaya naman, hindi niya binibitiwan ang mga kamay nito na kanina pa rin na mamawis. Mamaya sila mag-uusap ng maayos sa kwarto. This calls for a celebration, Brian, Apo. Pumapalakpak na wika ng kanyang lolo Cristobal. I already bought an ice cream, Lo. Gusto kasing kumain ni Desiree. Pero bawal yan sa kanya. Kontra agad ng lola niya na haplos-haplos na ngayon ang tiyan ni Desiree. Kaunti lang naman, Lola. Isa pa, ngayon lang siya nakakain ito dahil palagi ko siyang dinadayet at mga healthy foods lang ang pinapakain ko sa kanya. Pagtatanggol ni Joseph kay Desiree. Ngunit wala naman sa kanya ang pansin ng kanyang lola. Nasa tiyan ni Desiree na hawak nito. Oh, they're moving. Wow, they're kicking my hand. Masayang wika nito. Napailing na lang si Joseph at nakangiting pinagmasdan ng kanyang lola at si Desiree na masaya nang nag-uusap. Nalusutan niya ang unang bugso ng problema niya. Pero hindi niya alam kung paano lulusutan ang mga susunod pa. Lalo na kapag nalaman ng mga itong nagsinungaling siya. At ang hindi alam ni Joseph ay kanina pa siya matamang pinagmamasdan ng lolo Cristobal niya habang may malalim na iniisip. Kinagabihan, hindi mapakali sa higaan si Desiree. Hindi siya makatulog dahil ilang beses nang sumakit ang tiyan niya. Hindi naman niya magising si Joseph dahil halos katutulog lang nito. Nagpamasahe kasi siya rito dahil sumasakit ang likod niya at mga binti. May 3 oras yata itong nagmamasahe sa kanya bago siya nakatulog. Kaso, bigla-bigla namang sumakit ang kanyang tiyan. Kabuuanan na niya at may ilang araw pa bago ang due date niya. Himpit na napadaing si Desiree nang humilab muli ang kanyang tiyan. Napakapit siya roon at nilingon si Joseph sa kanyang tabi na nagmumulat na ng mga mata. Are you okay? Namamaos nitong tanong sabay hikab. Tatangon na sana si Desiree pero muling sumakit ang kanyang tiyan. Hindi na niya napigilang lakasan ng tinig. Napabalikwas ng bangon si Joseph. Why? What happened? Alin ang masakit? Ang totoo, kanina pa talaga sumasakit ang tiyan ko.
Sunod-sunod na huminga ng malalim si Desiree. Yun ang natutunan niyang breathing exercise sa pinasukan nila ni Joseph. Nag-enroll pa talaga ito para mas alam daw nila ang gagawin kapag manganganak na siya. Masakit na masakit ba? Nag-aalalang tanong nito na bumangon na. Tumango siya habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Okay, punta na tayo ng ospital. Yun ang bilin sa atin ng doktor. Sige. Agad siyang inalalayan ni Joseph patungo sa ospital. Hindi na nila ginising ang dalawang matanda. Tama pareho ang desisyon nilang magtungo roon dahil nagle-labor na si Desiree. Subalit lumipas na ang maghapon ay hindi pa rin ito nanganganak. Hanggang sasabihin na ng doktor na dadalhin na ito sa delivery room. Hindi tuloy malaman ni Joseph kung ano ang gagawin. Kitang-kita niya ang paghihirap sa mukha ni Desiree. She wanted a normal delivery kahit pa nga pinayuhan na sila ni Dr. Santos na mahihirapan ito. Pero ang sabi ni Desiree, kaya raw nito. Kaya naman hindi na siya umangal pa. May 30 minuto na silang naroon sa delivery room. Pero hindi pa rin ito nailuluwal ang isa sa triplets. At sa mga sandaling yon ay maghahating gabi na. Mr. Palacio, kuha ni Dr. Santos sa atensyon niya. Yes, Doc. Nangangatal ang mga labing binalingan ni Joseph ang doktor. Desiree can't make it. Hindi niya kakayaning inormal ang triplets. I suggest we do a C-section now before her system fails. Medyo elevated na rin kasi ang blood pressure niya. Mabilis niyang binalingan si Desiree. Halos hindi na nito maimulat ang mga mata. Kitang-kita niya sa pawisang mukha nito ang pagod at nadaramang sakit, na triple naman ang dulot sa kanya. Parang hinahati ang puso niya sa tuwing naririnig ang malakas nitong sigaw at ang pag-iyak nito. Sunod-sunod na lumunok si Joseph bago muling binalingan si Dr. Santos. Alright, Doc. Just do everything you could to save them. At kung hindi man kayanin at papipiliin niyo ako kung sino sa kanilang ililigtas ko, I will choose their mother. I will always choose Desiree. Matapang niyang wika. Alam ni Joseph na nagbago na ang lahat sa kanya mula nang makasama niya si Desiree sa Chicago. Mula nang maranasan niyang magpakalalaki para dito at sa mga anak nila. Desiree changed him into someone he couldn't imagine he could be. Kung dati, nakikitili siya sa mga lalaking kasing macho niya, ngayon kahit makakita siya ng mala-adonis na lalaking nakahubad, wala nang epekto sa kanya. Pero kapag titingnan niya ang mukha ni Desiree, o di kaya ay marinig man lang niya ang boses nito at masamyo ang naturon nitong amoy, doon niya nararamdaman ng kakaibang epekto nito sa kanya. Ang dating hindi mabuhay-buhay kapag babae ang kaharap niya kahit paanong ganda nito, nabuhay dahil kay Desiree. He's very alive when he's with her. Alright, let's move, team. Malakas na wika ni Dr. Santos sa mga kasama nito. Hindi umalis sa tabi ni Desiree si Joseph sa buong durasyon ng operasyon nito. Paulit-ulit niyang ibinubulong sa tenga nito ang totoong nararamdaman niya. Kahit pa alam niyang hindi nito yun maaalala dahil sa anesthesia nito. Awa ng Diyos, ligtas na naisilang ni Desiree ang triplets. Kaya naman halos dumobo ang puso ni Joseph sa tuwa. Sa mga sandaling yon, ramdam niyang ganap na talaga siyang lalaki. Salamat kay Desiree at sa pagmamahal niya rito na hindi niya inasahang umusbong. Hindi niya alam na kaya pala niyang ialay sa isang babae ang puso niya. Nang ilipad na si Desiree sa VIP suite nito, hindi pa rin umaalis doon si Joseph hanggang sa magising ito. Hi, Des. Mahinang wika niya habang hinahaplos ang namumutlang pisngi ni Desiree. Hi. Namamaos nitong tugon sa kapilit ng umiti. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay lang, medyo groggy pa. Kamusta ang triplets? Napangiti si Joseph. Sa tono ni Desiree, nani na nani ang dating nito. They're fine. Nasa nursery pa sila. Kapag nasiguro na ni Dr. Santos na okay ka na, saka pa lang sila dadalhin dito. How about you? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tawagin ko si Doktora? Umiling si Desiree. I'm fine, just a bit thirsty. Pero hindi ka pa pwedeng uminom ng tubig. May 1 hour ka pang natitira. Kasi sabi ni Doc, 0 to 6 hours wala mo nang intake ng kahit na ano sa katawan maliban sa dextrose mo. Okay, sige. Sige na, matulog ka na muna. Pagising mo, sigurado ako narito ng triplets. And I want you to know that I'm so proud of you, Des. Tumango lang ito. Matuling lumipas ang mga linggo. Medyo nakakabawi na rin ng lakas si Desiree. Hindi pa sila pwedeng umuwi ng Pilipinas dahil kailangan pa niyang magpagaling ng husto. Ang sabi ni Dr. Santos sa kanila ni Joseph,
Mahigit 1 buwan pa raw bago siya nito bigyan ng clearance para makapagbiyahe, pati na rin ng triplets. Sinamantala din ni Joseph ang pagkakataon para ipaasikaso sa abogado ang dokumento ng triplets, pati passport ng mga ito, para mailabas na nila ang mga ito ng bansa. Ang cute nila, no? Sabi ni Joseph habang pinagmamasdan nilang matulog ang triplets sa kuna. Katatapos lang niyang i-breastfeed ng mga ito. Naisip ni Desiree na habang magkakasama pa sila, mas maiging sa kanya muna dumede ang mga ito. Matagal pa rin naman kasi silang uuwi at kaya naman ng gatas niyang suportahan ng 3. Dahil lahat ay first time kay Desiree, nag-a-adjust din ang katawan niya. But so far, maayos naman ang lahat dahil walang sandaling hindi inakaalalay si Joseph sa kanya, na madalas ay ikinalulungkot niya. Dahil kapag umuwi na sila sa Pilipinas, balik na sa dati ang lahat, at malamang ay hindi na rin siya bumalik sa trabaho bilang sekretarya nito. Mas masasaktan siya kung makikita niya ang triplets, tapos hindi siya kikilalanin na ina ng mga ito. Kaya baka sa farm na ibinigay na lamang ni Joseph siya mag-focus kasama ang mommy niya. Oo nga, kamukha mo silang 3, Joseph. Wika niya na pinasigla ang tinig. Hindi kamukha mo silang lahat. Ilong ko lang yata at kutis ang nakuha nila. Bahagyang natawa si Desiree. Hindi naman. Sige, para walang away, kamukha na lang natin sila pareho. Ito naman ang natawa. Oo nga. Binalingan siya nito. Sige na, magpahinga ka na, Des. Kami na ni Lerma ang bahala sa lahat. Gigisingin na lang kita kapag kakain na ng tanghalian. Si Lerma ay Pinay na nakuha nilang part-time kasambahay habang naroon sila sa Chicago. Umuuwi din ito sa gabi. Bumalik na rin ng Pilipinas ang lolo at lola ni Joseph noong isang araw, kaya mas lalong hands-on si Joseph sa mag-iina. Grabe ka naman, kagigising ko lang kaya tapos pagpapahingahin mo na naman ako. Hindi naman ako napapagod at napupuyat. Lagi ka namang nariyan para tulungan ako sa triplets. Protesta niya. At kahit pigilan ni Desiree na huwag kiligin, kinikilig pa rin siya sa mga simpleng gawin ni Joseph. Pansin pa niya, mas maalaga ito ngayon kaysa noong nagbubuntis siya. Basta ibang-iba to ngayon. Huwag nang matigas ang ulo mo. Kailangan mong makabawi ng lakas para makauwi na tayo. Okay na rin ang passport ng triplets pati dual citizenship nila. Kaya any moment, pwede na tayong mag-travel pa uwi. Tuluyang nawala ang kasiyahang nadarama ni Desiree sa kanyang puso sa narinig. Kaya walang imik na bumalik siya sa kama at nahiga patalikod dito. Naramdaman niya ang pagsunod nito sa kanya at ang paglapat ng kumot sa kanyang katawan. Ano bang gusto mong kainin mamaya? Tanong pa nito. Kahit ano na lang. Sagot niyang hindi napigilan ng pagpiyok. Hindi niya alam kung epekto ba yun ng panganganak niya o talagang nasasaktan siya sa isiping balik na sa normal ang lahat pag uwi nila sa Pilipinas. Ang masama pa, hindi na niya napigilan ang sarili na mahulog kay Joseph, kahit pa nga alam niya kung ano ang totoong pagkatao nito. Are you okay, Desiree? Nagulat siya nang marinig ang tinig ni Joseph sa likuran niya. Hindi pa pala ito bumababa. Yeah, ayos lang ako. You are not. Pinaharap siya ni Joseph dito. Hindi na niya naitago ang namamasa niyang mga pisngi. Why? What's wrong? Alalang-alalang tanong nito. Umiling si Desiree at tiningnan ang triplets na himbing pa rin sa pagtulog. Wala naman. Iniisip ko lang mamimiss ko ang triplets kapag nasa Pilipinas na tayo. Hindi ko na sila makikita. Nagsalubong ang mga kilay nito. At bakit naman? Makikita mo pa rin naman sila. Muling umiling si Desiree at pinakatitigan si Joseph sa mga mata. Siguro panahon na para sabihin ko sa'yo na hindi na ako babalik sa trabaho pag uwi natin, Joseph. What? May kalakasang bulalas nito. Pareho pa silang napalingon sa kuna. Hindi naman nagising ang 3. What are you saying? Wala naman sa agreement natin na aalis ka sa trabaho after all this. Alam ko, Joseph. Pero I think it's better for us to part ways. Magre-resign na ako pag uwi natin. No, hindi ko matatanggap yan. Mariing wika nito. Si Desiree naman ang nagsalubong ang mga kilay. Bakit naman? Nagawa ko na naman ang gusto mo, hindi ba? Nailuwal ko na ng maayos ang mga anak mo. Ano bang kailangan mo sa akin? Saka sa laki ng ibinayad mo, hindi ko na kailangan pang magtrabaho. Doon na lang ako sa farm titira. Mabubuhay na kami ron ni Mommy. Again, no. Walang magre-resign. Walang maninirahan sa farm unless kasama mo kami. Isa pa, alam ni na lolo mag-asawa tayo. Anong sasabihin ko sa kanila kapag nawala ka?
Mas lalong dumami ang mga gatla sa noo ni Desiree. Anong ibig mong sabihin? Gagawin mo ba akong yaya nilang tatlo? That's too much of a favor, Joseph. Wawasakin mo lalo ang puso ko. No, hindi. At bakit ko naman gagawin yun? Ano nga ang dahilan mo? Bakit gusto mo ba akong manatili sa tabi niyo? Malinaw naman ang usapan natin, hindi ba? Magiging surrogate lang ako ng mga anak mo at pagkatapos ko silang isilang, tapos na rin ang usapan natin. Anak natin, Des. Ha? Natigilan si Desiree sa narinig at matagal na pinigmasdan si Joseph na halata sa mukha ang tinitimping inis. Pero bukod doon ay may iba pang emosyon siya na nababasa sa mukha nito. Is it love? Pero hindi, imposible yun. Hindi niya ako makakayang mahalin dahil hindi ang kagaya kong gusto niya. Kundi mga kagaya niya rin na macho. Anya sa isip. Kinuha ni Joseph ang mga kamay niya at pinisilyon, habang titig na titig sa kanyang mga mata. Let's make it official, Desiree. Ang alin? Naguguluhang tanong niya rito. Ito, tayo. Ang pamilya natin kasama ang triplets. Let's make it official. Let's get married. What? Si Desiree naman ang napabulalas. Mabuti na lang talaga at mababait ang triplets. Hindi basta-basta nagigising ang tatlo kahit na anong ingay. Ano bang sinasabi mo, Joseph? Hindi kita maintindihan. Alam ko, mahirap paniwalaan ang mga lalabas ngayon sa bibig ko. Pero maniwala ka. Kusa ko na lang tong naramdaman. Napagising ko isang umaga, iba na ang tingin ko sa buong paligid. Lalo na't nariyan ka sa tabi ko. Iba ang saya ko sa piling mo, Desiree. Pakiramdam ko buo na ako. Nakumpleto na ako kapag nasisilayan ko ang mga ngiti mo. Nasa tuwing yayakapin kita, bumibilis ang pintig ng puso ko. Ang kamay niyang hawak nito ay dinala nito sa kumakabog nitong dibdib. This is what I'm telling you, Des. I learned how to love a woman. I learned how to love you. That's the truth. Matagal na napatitig si Desiree kay Joseph. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Ang mabilis na pintig ng puso nito ay nararamdaman pa rin niya sa kanyang palad. Kagaya din kung gaano kabilis ang kabog ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, magkakasunod. Pagkatapos, muling pumatak ang kanyang mga luha. You're in love with me? Yun ba ang sinasabi mo? Sa wakas ay nakuha niyang itanong. Tumango si Joseph. Yes, Des. I love you. Hindi ko alam kung kailan o kung paano. Basta nagising na lang ako na mahal na kita. Na hindi ko kakayaning mawala ka sa tabi ko. Nasanay ako na nasa tabi kita at palagi nakikita. Iisipin ko pa lang na mapuputol ang ugnayan natin. Nanghihina na ako. Pero, di ba lalaki rin ang gusto mo? I know. Pero simula nung magsama tayo, parang biglang nag-iba na ang gusto ng puso ko. Nagdududa pa nga ako nung una. Pero nung nanganganak ka na, nasiguro ko nang nararamdaman ko sa'yo ay totoong pagmamahal. Dahil abot langit ng takot ko nang sabihin sa akin ni doktora na hindi kakayanin ng sistema mong umanak ng normal. You looked so tired at that moment, and I felt like my heart was turning into pieces. Ako ang mas nasasaktan sa nakikitang paghihirap mo. Kaya nga sinabi ko kay doktora na kung dumating ang oras na mamimili ako sa buhay mo at buhay ng triplets, mas pipiliin kita. Sinabi mo yon, Joseph? Kahit na mahalaga sa'yo ang triplets at mahal na mahal mo sila? Oo. Sa isip ko nag-iisa ka lang. Ikaw lang ang nagpatibok ng puso ko, kaya wala na akong pakialam. Basta ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko sa lahat ng sandali. Makakagawa pa naman tayo ng maraming triplets kung sakasakali. Pero hindi na true surrogacy. Kung hindi yung sa normal na paraan na. Mahal kita, Desiree. Kasabay ng pamumula ng magkabilang pisngi ni Desiree ay ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Hey, please don't cry. Ako nahihirapan kapag umiiyak ka. Pilit na pinigilan ni Desiree ang pagpatak ng kanyang mga luha. Totoo ba to, Joseph? Magkakaroon na talaga ng nanay at tatay ang triplets? Hindi ba napipilitan ka lang? Totoong totoo. Yun ay kung papayag ka magpakasal sa akin at kung mahal mo rin ako. Lumabi siya. Mahal din naman kita, Joseph. Ang totoo pa nga, matagal na kitang crush. Noon pa mang unang araw ko sa opisina mo. Kaso hindi ko alam na macho rin pala ang gusto mo noon. Natawa ng malakas si Joseph. Noon yun, Des, hindi na ngayon. Dahil ngayon, ikaw na ang gusto ko. Ikaw nang mahal ko. Isa pa, humahanga lang naman ako sa kapwa ko lalaki noon. Pero never pa akong nagmahal ng kahit isa sa kanila.
At never pa rin ako nagkaroon ng karelasyon na lalaki. You're my first love, Des. Tinuwid mo ako. Tinuro mo sa akin ang tamang daan at tinuruan mo ako magmahal. Yung confusion ko sa gender ko nawala na. Sigurado na ako ngayon na lalaki ako at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kasama ang mga anak natin. Hinampas niya ang lalaki sa balikat. Hindi niya kasi mapigilang hindi kiligin. So payag ka na? Sunod-sunod na tumango si Desiree. Ngayon pa ba ako tatanggi? May cute na tayong mga supling. Saka pangarap kong mahalin mo rin. Aarte pa ba ako? Oh God, thank you, Des. At nagulat siya nang bigla siyang yakapin ni Joseph. Aw, daing niya dahil medyo nagalaw ang tahi niya. Oh, sorry. Mabilis na kumawala si Joseph sa kanya at tiningnan ang kanyang tiyan, bago siya muling binalingan. Masakit ba? Tatawagan ko na ba si doktora? Huwag na, ang OA mo talaga kahit na kailan. Nagusot ang mukha nito. Ako OA? Baka mahal na mahal ka lang kaya ako ganito. Pwede ba? Masyado mo naman akong pinakikilig eh. Baka magising ang mga anak natin. Malapad itong napangiti. Talaga? Kinikilig ka? Sunod-sunod na tumango si Desiree. Hindi pa ba halata? Halata. Pero sigurado ako na mas kikiligin ka rito. Saan? Dito. At pagkasabi niyon ay mabilis na inangkin ni Joseph ang kanya mga labi. Namimilog ang mga matang napatitig siya sa mga mata ni Joseph na nakapikit. At nang maramdaman niya ang paggalaw ng mga labi nito, napapikit na rin siya at kusang tumugon dito. Napakawalan siya ni Joseph, parehong nakalarawan sa mga labi nila ang masayang ngiti. Sa Pilipinas na tayo magpapakasal. Kailangan ko pa rin kausapin si Tita Desa para hingin ang kamay mo. Kahit na alam niya kung ano ang meron sa pagitan natin ngayon, mas gusto kong ako mismo ang luminaw ng lahat sa kanya. Ang tinutukoy nito ay ang kanyang ina. Okay, sige. Sang-ayon niya. Pero paano sina Doña Guada at Don Cristobal? They're visiting again, remember? Sabay-sabay na raw tayo pagbalik sa Pilipinas para di tayo mahirapan sa triplet sa biyahe. Kakausapin ko rin sila at aaminin ko ang totoo. Sige, ikaw ang bahala. Pagkatapos ng mahigit isang buwan, nakarecover na rin sa wakas ang katawan ni Desiree. Saktong nagbigay ng clearance si Dr. Santos na pwede na itong magbiyahe, ay siya namang dating ng lolo at lola ni Joseph. Nako, lalong ang cute naman itong mga apo natin habang tumatagal, Cristobal. Kamukhang kamukha mo siya, apo. Wika ng kanyang lola Guada na karga-karga ang pinakapanganay na si Jeremiah. Ang sunod dito ay pinangalanan nilang Joaquin at Johnson naman ng bunso. Lahat ng second name ng mga ito ay sa letter D nagsisimula, para pantay lang sila ni Desiree. Nako, mag-iingat na kayong dalawa. Tiyak na palaging nasa inyo tong si Guada. Wika naman ni Don Cristobal na ikinatawan nila ni Desiree. Wala naman pong problema yon. Mas maganda nga pong maraming taong nakapaligid sa kanila para mas feel nilang pagmamahal natin. Sagot ni Desiree sabay tingin kay Joseph. Tinanguan siya nito. Maiwan ko po muna kayo rito. Aasikasuhin ko po muna ang mga gamit ng triplet sa ibaba. Paalam ni Desiree bago humalik sa pisngi niya at bumaba na. Sinundan ni Joseph ng tingin si Desiree hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Pagbaling niya sa kanyang lolo, iiling-iling ito habang nakangiti. Napataas ang isang kilay niya. May gusto kayong sabihin, Lolo? Hindi ba't ikaw ang may sasabihin sa amin, Apo? Balik tanong nito. Pinaglipat-lipat ni Joseph ang tingin sa dalawa. Pagkaway bumuntong hininga. I'm sorry. Yun ang nanulas sa mga labi niya. Sorry, para saan, Apo? Tanong naman ng lola niya. Muli siyang huminga ng malalim. I lied. I lied about everything. Hindi totoong kasal na kami ni Desiree. Ang totoo, binayaran ko siya para magkaroon ako ng anak para pagtakpan ng totoong pagkatao ko. I am gay, Lola. Lolo. I'm sorry. Pag-amin niya na kahit gusto niyang mag-iwas ng tingin ay hindi niya ginawa dahil mas gusto niyang harapin ang lahat ng konsekwensya ng ginawa niya bilang isang tunay na lalaki. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Pagkaway unti-unting napangiti ang kanyang lola, habang ang lolo naman niya ay napailing na lamang. Nilapitan siya ng kanyang lola at hinawakan sa kanyang braso. Matagal na naming alam yan, Apo. Nagulat siya sa sinabi ng abuela.
Matagal niyo nang alam? Paano po? Kami ang nagpalaki sa iyo, Joseph. Singit ng lolo niya. Kami na ang itinuring mo mga magulang mula pa nung bata ka. Kaya hindi nakaligtas sa amin ang hindi mo pagkakaroon ng kasintahan kahit na minsan. Hindi ka namin gustong i-pressure na magsalita sa amin. Naghihintay lang talaga kami ng lola mo. At napagkasunduan naman naming walang magpapabago sa pagtingin namin sa iyo kahit na ano ka pa. Dugtong pa nito. But this happened. Anang kanyang lola na ang karga-karga naman ngayon ay si Joaquin. The triplets came and so is Des. Binuo ka nila, apo, at natagpuan mo kay Desiree ang isang totoo at wagas na pagmamahal. Kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad sa amin ng lolo mo, maliban sa pagsisinungaling mong kasal na kayo. Dahil nang makita ka namin nung dalawin ka namin dito, nang makita namin kung paano mo asikasuhin si Desiree at tingnan siya, alam na agad namin ng totoo. And when your lola asked if you love each other, that is the most sincere answer I heard from you. Kung makikita mo lang ang kislap ng mga mata mo noon nang tingnan mo si Desiree at sabihin mong oo, hindi ka rin maniniwala sa makikita mo. At dama ko, galing talaga sa puso mo ang sinabi mo, apo. Tama ang lola mo, iho. Kaya nga natutuwa kami. Dahil kahit na lagay na ang loob naming dalawa na hindi ka na magbabago, nang makita ko kung paano mo alagaan si Desiree, nasabi ko kaagad sa sarili ko na proud ako sa iyo kahit na sino ka pa. Dahil nagawa mong hindi kayang gawin ng ibang totoong lalaki riyan. At yun ay ang magpakalalaki at magmahal ng tapat. Nangilid ang luha ni Joseph at kaagad na niyakap ang dalawa. Thank you so much, Lolo, Lola. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal ninyo sa akin. Asahan nyo, ganoon din ang gagawin ko sa mag-iina ko. At magiging tunay na lalaki na talaga ako mula ngayon. We love you so much, iho. Ang panindigan mo ang mag-iina mo ay isa ng katunayan na isa kang ang tunay na lalaki, apo. Baka mahalin mo sila at alagaan ng mabuti, okay? Busugin mo sila sa pagmamahal. Tugon ng lola niya at hinalikan pa siya sa noo. I will, Lola. I promise. So, kailan ang kasal, iho? Tanong naman ng kanyang lolo. Pag-uwi ho natin ng Pilipinas, aasikasuhin ko ho agad ng lahat. Good to hear that. Muling nagyakap ang tatlo, at ang lahat ng iyon ay nasaksihan ni Desiree. Masayang-masaya siya hindi lamang para sa sarili, para din kay Joseph, sa lolo at sa lola nito, at lalong higit sa kanilang tatlong supling. Makalipas ng 2 araw ay lumipad na sila pauwi sa Pilipinas. Gaya ng sabi ni Joseph, kaagad nitong kinausap ang ina ni Desiree pagkarating nila sa Maynila. Mabilis namang ibinigay ng ginang ang blessing sa kanila. Kaya madali nilang inasikaso ang kanilang kasal na pagkalipas lamang ng 1 buwan ay nangyari na. At sa kauna-unahang pagkakataon ay buong puso nilang ibinigay ang sarili sa isa't isa sa gabi ng kanilang honeymoon. At ang farm na ibinigay ni Joseph kay Desiree ay ginawa nilang bakasyunan. Hindi na rin pinagtatrabaho ni Joseph ang asawa para matutukan ng triplets nila. Naging masaya at makulay ang kanilang pagsasama, kapiling ang kanilang 3 supling. Wala na ring mababakas na kahit anong bahid ng ibang katauhan kay Joseph. Lalaking-lalaki na ito, mapagmahal at maalagang ama para kina Desiree at sa triplets. Kontento na ito sa pagmamahal at pamilya na meron sila. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.